Bankruptcy. A stunning fall. Major restructuring debt is piling up. Bankruptcy. The once popular digital broadcaster Vice Media and Envision Healthcare were among at least 7 large companies that rushed to file for bankruptcy protection in less than 48 hours. Binabanggit ng kapitbahay ng United States of America, ang Canada, na ang Amerika daw ay may matinding problema. Ang gobyerno kasi ng United States of America ay mauubusan na ng pera. At ito ang binabanggit ni President Joe Biden, isang constitutional crisis na malapit nang mangyari sa United States of America. Ano kaya ito mga kaibigan? Halika, atin itong pag-usapan. Ang utang ng United States of America ay magiging default daw kung hindi masusolusyonan ang utang ng United States of America. At si President Joe Biden ay lubhang namamroblema sa pagkakataong ito dahil nakasalalay sa kanyang kamay ang pag-asa upang bangunin ang kinaharapang problema ngayon ng United States. Kapansin-pansin kasi mga kaibigan, sunod-sunod ang mga problema sa Amerika. Una na dito, ang kawalan ng tubig sa southwestern part ng United States of America. Pangalawa, ang pagkulaps ng mga bangko. Pangatlo, ang pagdadump ng US dollar sa iba't ibang mga bansa at pinapalitan nila ito ng yuan. At ngayon mga kaibigan ay isang constitutional crisis ang kinaharapan ngayon ng United States of America. At kapansin-pansin na puno na ang salop ng kasalanan ng Amerika na binabanggit din sa prophetic symbol sa Revelation na binabanggit dito, Babylon has fallen, na ang United States of America ay sumisimbolo sa imahe ng halimaw na babagsak sa huling kapanahunan. At ito nga mga kaibigan, ang deadline para sa utang ng United States ay ngayong June 1, 2023. Ito ay isang economic crisis na hindi pa nangyayari sa United States of America. Wala ng oras si President Joe Biden. Lahat ng pwedeng gawin ay gagawin niya na para lang masolusyonan ang krisis ng mga utang na nakaset ng June 1 dahil mas marami na ang mga utang kaysa sa mga printed money. At oo nga mga kaibigan, pinapahayag ng US Treasury Secretary na walang makakapigil sa parating na problema ng United States of America. Maging si President Joe Biden ay wala raw siyang magagawa patungkol dito. At ganito kasi yan mga kaibigan, meron kasing tinatawag na debt ceiling. Ibig sabihin, may maximum na pera na kailangan lang utangin ng gobyerno. Sa madaling sabi, ibig sabihin nito mga kaibigan, ang gobyerno ay kinakailangan ng mga pera. Ito ay para mapatakbo ng maayos ang gobyerno, makapagbayad ng mga bills, makapagbayad ng mga salaries, at ganoon din sa mga iba't ibang mga expenses. At saan nila kinukuha ang perang ito? Ang ginagawa ng gobyerno ay naglo-loan sila ng pera sa Federal Treasury para maka-raise ng money. Ginagawa ito sa iba't ibang mga bansa. Ngunit ang United States ay mayroon itong limit. Ito ay tinatawag na debt ceiling. May limit kung gaano kalaki ang kailangan lamang i-loan ng isang gobyerno. At ang current limit mga kaibigan ay 31.4 trillion US dollars. Kaya naman, ang gobyerno ni President Biden ay hindi pwedeng umutang ng mas malaki sa debt ceiling na ito. At malapit nang mahit ng United States of America ang ceiling na ito. At hindi na sila makakautang pag nakuha nila ang limit na ito. Ibig sabihin yan mga kaibigan, kung wala na silang mauutang ay wala na silang pagpapayad sa mga employees nila. Wala nang pagpapayad sa mga bills at hindi na mapapatakbo ng maayos ang gobyerno ng United States of America. At kung mangyayari ito, babagsak hindi lamang ang ekonomiya ng Amerika, kundi pati na rin maghihirap ang mga mamamayan sa United States at maapektuhan hindi lamang ang kanilang bansa, kundi pati na rin ang lahat ng bansa sa buong mundo, kabilang na dito ang bansang Pilipinas. At ito ang crisis na kinakailangang solusyonan ni President Joe Biden.
Sa mas madaling sabi, ang credit limit ng gobyerno ni President Biden ay ihalin tulad natin sa isang credit card. Ang bawat credit card ay may tinatawag na credit limit. Kaya naman, pwede mong bilhin ang mga bagay na pwede mong bilhin. Ngunit kung naubos na ang iyong credit limit, ay hindi ka na makakabili pa. Ibig sabihin, pupunta ka sa bangko, kakausapin ito upang i-raise o itaas pa ang credit limit, upang sa ganon may pagpatuloy mo na gamitin ang iyong credit card. Ganito ang nangyayari ngayon sa United States of America. Halos paubos na ang credit limit ng gobyerno ni President Joe Biden at kinakailangan niya na kausapin ang mga Republicans na sumasalungat sa mga Democrats na i-raise ang debt ceiling ng gobyerno ni Joe Biden. Kapansin-pansin mga kaibigan, sinabi ni President Joe Biden na mapipilitan siya na gumamit ng dahas upang makuha niya lang ang solusyon patungkol sa problemang ito. At kaya naman, isa itong palaisipan. Hindi kaya isa rin sa mga rason kung bakit niyaya ng Presidente ng United States ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. upang humingi rin ng tulong sa kanya patungkol sa problema ng mga utang ng United States? Ano ang masasabi niyo mga kaibigan patungkol sa topikong ito? I-comment mo naman sa ibaba upang malaman ko rin ang iyong kuro-kuro. At hindi nga may pagkakaila mga kaibigan na tayo na ay papunta sa katapusan ng ating mundo, na ang tila baga hindi babagsak na bansa na pinakamayaman at pinakamakapangyarihan sa lahat na United States of America ay mayroon rin palang hangganan, dahil na propesiya na ito rin ay babagsak sa huling kapanahunan na binabanggit din sa libro ng pahayag. Ngunit ito ang binabanggit sa banal na kasulatan, Zacarias 14 verse 9, at ang Panginooy magiging hari sa buong lupa. Sa araw na yaoy, magiging ang Panginoon ay isa at ang kanyang pangalan ay isa. Pahayag 9 verse 11 to 16. At nakita kong bukas ang langit ay tinatawag na ang verbo ng Diyos, at ang mga hukbong nasa langit ay sumusunod sa kanya na mga nakasakay sa mga kabayong puti at nangararamtan ng mahalagang dinong maputi at dalisay. At sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas, upang sa pamagitan nito'y sugatan niya ang mga bansa at kanyang paghaharian ng tungkod na bakal, at niyuyurakan niya ang pisaan ng ubas ng kapangisan ng kagalitan ng Diyos ng makapangyarihan sa lahat. At siya mayroong isang pangalang nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Mga kaibigan, ito ang gobyerno ng ating Panginoong Diyos, na ang magtatatag mismo ay walang iba kundi ang ating Panginoon, ang Hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon, na hindi na tayo mangangamba patungkol sa mga pananalapi o mga pagkain o anumang pangangailangan natin, sapagkat sa gobyernong ito ay sagana at ito ay mananatili magpakailanman at hindi ito matudurog magpakailanman. Ito ang kaharian ng ating Panginoong Diyos. Ang tanong ay, ninanais mo ba na makabilang sa kaharian ito? Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, tunay nga Panginoon, na ang aming mundo ay namumroblema sa pananalapi, namumroblema sa kung paano mamamanage ng maayos ang aming mga gobyerno. Ngunit ang gobyerno niyo, Panginoon, ay sa pangwalang hanggan. Ito ay naitatag magpakailanman at walang anumang pangamba, sapagkat ito ay mananatili magpakailanman, dahil ang aming Panginoong Diyos ang nagtatag nito. Tulungan kami, Panginoon, na magpasakop sa inyong gobyerno at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukunang pagkasala, sa pangalan ni Jesus. Amen.